Banal na ina, Birheng sakdal ganda, Reyna ng langit at lupa, ipanalangin mo kami. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, at ang aking espiritu ay nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya akong kaniyang abang alipin. Banal na ina, Birheng sakdal ganda, Reyna ng langit at lupa, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyo lahat. At sumayo rin. Magandang umaga mga kapatid. Ngayon po'y ating pinagdiriwang at ginugunita ang Mahal na Birheng Maria ng Rosario. Kaya tayo nagpapasalamat dahil pinagkalooban tayo ng isang ina na kumakandili sa atin. Kaya taglay nito, halina patuloy tayong magpasalamat sa mga biyayang kaloob ng Diyos sa atin. Tandaan nito, ating itaas ang intensyon sa misang ito, gayon din ang ating mga personal na kahilingan at ang mga humihingi ng panalangin. Upang tayo maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ating mga kasalanan at humingi ng kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa Mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami sa iyong pagmamahal upang kaming nakababatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawan tao ng anak mo ay mapakapakinabang ng kanyang pagpapakasakit sa pagkamatay sa krus at sa pagsabit namin sa pagkabuhay niya sa langit. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galasya. Mga kapatid, nagtataka ako kung bakit kay dali ninyong talikdan ang Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng pag-ibig ni Kristo at bumaling kayo sa ibang mabuting balita. Ang totoo'y walang ibang mabuting balita. Lamang may mga nanliligalig sa inyo at nagsisikap na baguhin ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Maging kami o isang anghel man mula sa langit ang mangaral sa inyo ng iba kaysa mabuting balitang ipinangaral namin, pakasumpain siya. Sinabi na namin at inuulit ko, kung may mangaral sa inyo ng iba kaysa mabuting balitang tinanggap ninyo, pakasumpain siya. Ngayon, nangangahulugan bang ang hinahangad ko'y papuri ng tao? Hindi. Ang papuri ng Diyos ang hinahangad ko.
Sinisikap ko bang magbigay lugod sa tao? Kung iyan lamang ang hangad ko, hindi na sana ako naging alipin ni Kristo. Ibig kong malaman ninyo, mga kapatid, na hindi kathanang tao ang mabuting balitang ipinangaral ko. Hindi ko ito tinanggap mula sa tao, ni itinuro sa akin ng tao. Si Jesucristo ang nagpahayag nito sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pangako ng poon natin, lagi nating gunitain. Pangako ng poon natin, lagi nating gunitain. Buong puso siyang pasasalamatan, aking pupurihin sa gitna ng bayan, kasama ng mga lingkod na hinirang. Napakadakila ang gawa ng Diyos, pinananabikan ng lahat ng lingkod. Pangako ng poon natin, lagi nating gunitain. Ang gawa ng Diyos, matuwid at tapat, at maaasahang lahat niyang batas. Ito ay lalagi at di magwawakas, pagkat ang saligay totoo't matapat. Pangako ng poon natin, lagi nating gunitain. Kaligtas ay dulot ng mga hinirang. May ipinangakong walang hanggang tipan. Banal at dakila ang kaniyang pangalan, at pupurihin pa magpakailanman. Pangako ng poon natin, lagi nating gunitain. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Bagong utos ni Kristo, magbibigan sana kayo, katulad ng pag-ibig ko. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yun, may isang eskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, aniya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nabasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo yan at mabubuhay ka. Sa hangad ng iskriba na huwag siyang lumabas na kahiya-hiya, tinanong niya uli si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem patungo sa Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati ang damit sa katawan, binugbog at halos patay na ng iwan. Nagkataong dumaon doon ang isang saserdote
At pagkakakita ng tao'y nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy sa kanyang lakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit tinignan lamang niya ito at nagpatuloy sa kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparoan doon. Nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Saka isinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop. Dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo, ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya, at kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa-tao sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya, tugon ng eskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka't, gayon din ang gawin mo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umagang pong muli sa inyong lahat, mga kapatid. Ang Ebanghelyo po ay pagpapakita ng tinatawag na habag ng Diyos at gayunin ang kanyang pag-ibig. Sinasalarawan po ito dito po sa tanong ng isang eskriba. At makikita po natin ang eskriba pong ito ay well-versed sa Old Testament. Alam niya po kung ano ang batas, alam niya po kung ano ang pag-ibig. Mahalin mo ang Diyos nang higit sa iyong kapwa o sa iyong puso, sa iyong lakas, sa iyong pag-iisip at sa iyong kaluluwa. Dito rin po pinakikita po rin ang tinatawag niyang ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Isang napakaganda pong pag-unawa sa batas ang nakita po nitong eskribang ito. Ngunit ang sabi po ni Jesus, di gawin mo ang gantong bagay. Kaya naman, mas lalo pa po niyang dinagdagan ng isang katanungan at ang sabi niya po kay Jesus ay ito, sino ba ang aking kapwa? Alam niyo po mga kapatid, minsan sa pag-iisip natin, ang kapwa natin ay yung mga taong masasabi nating kapitbahay natin. Actually, when we talk about yung pong tinatawag na kapwa-tao, yung po yung katabi nyo ngayon, kapwa-tao nyo po yan. Yung pong mga taong na-encounter nyo, sila po yung kapwa-tao. Ibig pong sabihin, kung ikaw po ay naghahanap ng matutulungan, hindi ka na kinakailangan pang lumayo at mag-isip at hanapin ang mga taong tutulungan. Minsan, kahit na po yung katabi natin, ito po yung mga nangangailangan sa atin. Kaya sa Ebanghelyo po natin, pinakikita po sa atin ang tunay na pagtugon. Dumating yung saserdote, dumating yung Levita, dinaanan lang po nila itong hinarang ng tulisan. Ngunit ang tumulong ay isang Samaritano. Sino ba po ba yung Samaritano? Ang Samaritano po, ang pagtingin ng mga Hudyo, sila po'y marurumi, sila po'y hindi katulad nila. Kaya naman para sa kanila, sila ay hindi karapat-dapat. Kaya kapag inisip po natin, minsan mapaghusga rin po ang tao Tinitignan po natin kung sino yung mga taong dumatating sa buhay natin. Pero for all we know, kung sino pa yung hindi natin inaasahang tutulong sa atin, sila pa po ang tumutulong sa atin. Kaya sa yugto pong ito, makikita po natin ang kadalisayan ng puso ng Samaritano na hindi inaasahang tumulong, ngunit ibinigay ang lahat-lahat sa kanya. Imagine, nagbigay na ng 2 denaryo, hindi pa nakontento, at ang sabi po rito sa kapag kulang yan, pagbalik ko, dadagdagan ko pa. Nangangahulugan, ganap ang pagmamahal, ganap ang pagkalinga, at ang pakikipag-ugnayan nitong Samaritanong ito mismo sa kahit sino pa ang kanyang tutulungan. Ngayon pong panahon, parang
sinisino natin yung tutulungan natin eh. Tinitignan natin yung tutulungan natin. Bakit po? Baka dahil kasi ginajustify natin, marami na pong manloloko. Kaya naman, naghihinay-hinay tayo sa pagtulong sa ating kapwa. Pero ano po kayo yung pamantayan na pwede po natin gawin? Kung tayo po ay tutulong, tumulong po tayo sa kahit anumang pamamaraan. Bakit po? Kung dinadaya ka ng taong yan, kung niloloko ka ng taong yang tinutulungan mo, tulungan mo pa rin po. Bakit po? Dahil sa bandang huli, ang taong nanloloko sa mga tumutulong, mananagot sila sa Diyos. Ngunit kung tayo po ay nagpalampas sa mga taong dapat nating tulungan, tayo naman po ang mananagot sa Diyos. Kung ganoon mga kapatid, we need to grab the opportunity na tulungan po ang mga taong daraan sa ating buhay. Nang sa gayon, hindi man natin mabago ang sistema ng ating kapanahunan. Miski papano, nakapagdagdag po tayo ng magandang bagay na ikaayos ng ating bayan. Kaya ito po ang bagay na inuutos sa atin. Kaya sa bandang huli, anong sinasabi po ni Jesus sa atin? Humayo ka't gawin mo ang mga bagay na iyon. Nangangahulugan, ang batas ng pag-ibig ay ang pagtugon. Walang saysay ang pag-ibig kung ito po'y nananatili lamang sa atin. Nagiging ganap ang lahat ng bagay kung ito po'y ipinapahayag natin ng may katotohanan sa ating kapwa. Ang pagmamahal natin lalo't higit na sa mga nangangailangan. Alam niyo po mga kapatid, ngayon po'y nagdiriwang po tayo ng banal na rosaryo or Lady of the Holy Rosary. Ano po ba ang pinagmulan po nito? Actually, ito po ay isang pasasalamat ni Saint Pius V dito po sa tinatawag nating Battle of Lepanto. Ito po ay naganap noong October 7 at 1571 nang magwagi ang tinatawag na digmaan. Kaya sila po ay nagpapasalamat dahil naling po sa pamamagitan po ng intersesyon ng ating pong mahal na Birhen. Alam niyo po, napakaganda pong isipin na tayo pong lahat ay nagro-rosaryo. Kapag halimbawa dumukot ka sa bulsa mo, dapat may rosaryo. Kung wala ka pa pong rosaryo sa bulsa mo, ngayon pa lang po mga kapatid, inaanyayahan ko po kayong magkaroon ng sariling rosaryo. Bakit po? Ano po ba ang kahalagahan ng rosaryo? Alam niyo po, ang sabi ni Lucila, ito pong huling nagpapakita sa tinatawag nating Fatima. Ano po yung naroon? Ang sabi niya, ang buhay natin ay lubhang mahirap sa pamilya, sa lipunan, as individual. Ngunit ang lahat ng ito ay magpapagdaanan kapag tayo ay nanalangin ng rosaryo. Marami po sa atin ang hindi nagro-rosaryo, ngunit ang rosaryo po, ito po yung Bible Gospel na matatagpuan po natin sa bawat bead, sa bawat misteryo ng rosaryo. At mayroon pong tinitignan po tayo ng dalawang bagay na napakaganda dito po sa pagro-rosaryo. Una, kapag tayo po ay nagro-rosaryo, ipinakikita po ang kababaang loob ni Maria. At dito pinapahayag ang kataas-taasang Diyos at isinasalaysay kung ano ang buhay ng poong Jesus Nazareno. Tayo po ay may debosyon sa poong Jesus Nazareno. Dapat din po magkaroon din po tayo ng debosyon sa mahal na Birhen, ang kanyang ina. Alam niyo po, ang sabi po ng isang dating chief exorcist sa Vatican na si Father Gabriel ay ito, a person who always pray the rosary will not be able to touch by Satan. Ang isang taong laging nagdarasal ng rosaryo ay hindi po pwedeng hipuin o gawan ng masama ni Satanas. Aba, kung ito po yung ipagkakaloob po sa atin, bakit hindi? Isang sakripisyong nagtataglay ng pagmamahal. Bakit po? Kung ikaw po ay nagmamahal at walang sakripisyo,
Walang saysay ang pagmamahal mo. Ngunit kung ikaw ay nagmamahal at nalalakipan ng sakripisyo, ganap ang iyong pagmamahal. Sandali lang naman po ang pagrorosaryo. 15 minutes tapos na po ang 5 mysteries. Kung ganun mga kapatid, if we find it hard, gawin po nating bahagi natin, ito ang sakripisyo natin, ang magdasal ng rosaryo. At ikalawa, alam niyo po mga kapatid, when you pray the rosary, hindi po kayo nagdarasal kay Maria. Tandaan niyo po yan. When you pray the rosary, hindi po kayo nagdarasal kay Maria, but you are praying with Mary. Kayo po ay nagdarasal kasama ni Maria. Bakit po? Kasi yung boses niyo po na kapag sinasabi mong Hail Mary, full of grace, nilalakipan po ito at sinasamahan ng boses ni Maria at si Maria ay kasama mong nagdarasal. Ang isa sa pinakamagandang balita po rito, mga kapatid, through Mary, anuman ang hihingin nyo sa kanyang anak ay ipagkakaloob ng Diyos sa kanya dahil si Maria ang namamagitan sa inyong mga panalangin. Kaya sa araw pong ito, tayo pong lahat na naririto, hayaan po nating umalingaw-ngaw ang ating panalangin sa mahal na Birhen ng Rosaryo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Mga kapatid, sa tulong ng mahal na Birheng Maria, magiging ganap ang ating pag-ibig sa Diyos. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa ating Ama sa tulong ng makapangyarihan, pamamagitan ng mahal na Birheng Maria, Reyna ng Banal na Rosaryo, ang ating tutugon. Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Ama, pagpalin mo kami sa pamamagitan ng panalangin ng Birheng Maria. Tulad ni Maria, naway pagnilayan ng simbahan ang misteryo ng buhay at pag-ibig ng Diyos na nahayag kay Kristo at sa mga pangyayari sa ating panahon. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Sa halip na tustusan ng mga bansa ang kanilang mga sandatang pandigma at pangwasak, naway higit nilang paglaanan ang mga kagamitan para sa pagtataguyod ng kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Kaisa ni Maria, tayo naway magpatuloy sa pananalangin at pagsisikap na matupad ang plano ng Diyos para sa ating kaligtasan. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Sa pamamagitan ng makainang pangangalaga ni Maria, ang mga may sakit at nagdadalamhati, naway makatagpo ng paghilom at paglubag ng kalooban. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Ang mga yumaong tapat sa Panginoon, naway magtamasa ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Ama naming nasa langit, pinasasalamatan ka namin para sa rosaryo at sa mensahe ng kapayapaan na hatid ni Maria sa aming mundo. Hinihiling namin to sa magitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
sa'yo. Muling sa kabutihan mo. Kunin at tanggapin alay sa'yo. Pasasalamat ng puso. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahay na maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming mapagmahal, gawin mong mga alay na aming hain ang siyang maghanda upang kami ay maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo na aming ginugunita sa mga banal na misteryo bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Taas sa Diyos ang iyong puso at isipan. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinararangalan ng mahal na Birheng Maria, bukod mong pinagpalat sa babaeng lahat ang mahal na Birheng totoong mapalad, na siyang piniling maging ina ng iyong anak, nung sinugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang sinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa magitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago siya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo. Pinaghati-hati iyon, niabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganon din naman nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo. Inabot ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo ng bagot walang hanggantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa bagamatay at muling pagabuhay ng iyong anak. Kaya niyalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat mo kami tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, lahat ng mga paring mga religyoso, diakono at ang intensyon ng iyong bayan. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlayan na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawa mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan,
Kawan mo at pagindapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak sa pusong si Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, San Juan Bautista, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-ugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama niya at sa Kanya lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng nakagagaling na utos at turo ng ating Panginoong Jesucristo, buong pag-ibig nating tawagin ang ating Ama. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami adyat sa lahat ng masama, pagkaroon ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, layo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Halinang manalangin para sa kapayapaan, kapayapaan sa buong mundo, kapayapaan sa ating bayan, kapayapaan sa ating tahanan, kapayapaan sa ating puso. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang sa Kanya'y patuloy na tumatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama namin lumikha, sa pagtanggap namin ng banal na pakikinabang
inihahayag namin ang pagkamatay at pagkabuhay ng anak mong banal. Kami nakikiisa sa kanyang tiniis at marapatin mong makasalo sa kasiyahan at kalwalatian sa langit. Sa mamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan mo po niyo ang kanila dalang-dalang mga imahen, dasalan, 10 ng kanilang mga panalangin. At sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noong sila'y binyagan, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin.